Magandang araw po sa lahat ng inyong mga listeners. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay batay sa aking personal na karanasan. Ang kwento ko'y malayong-malayo sa fairy tale, pero totoong nangyari sa buhay ko. Ako mismo ang bida sa aking kasalanang pilit kong itinatanggi. Pero sa huli, ako rin pala ang unang lalaban para makamtan ang aking nais na mahalin niya rin. Ako nga pala si Lily, 24 years old at taga Cavite. Sisimulan ko ang kwento ko noong ako'y 17 years old pa lamang. Close na close ako sa ninong Marcos ko. Madalas kasi na sa amin siya tumitigil, lalo na kapag bakasyon niya sa trabaho. Isa siyang guro sa senior high. Sa Maynila siya nagtuturo at hindi ko na maalala kung ilang beses kong hiniling na sana lumipat siya sa pinapasukan kong eskwelahan at sana maging teacher ko siya dahil paniguradong gaganahan ako sa pag-aaral at baka maging honor student pa. Bata pa lang ako, si Ninong Marcos na ang palaging laman ng mga kwento ko sa diary. Hindi ko alam kung bakit, pero iba ang tingin ko sa kanya. Kahit noong mga panahong inosente pa ang aking isipan. Siguro dahil sa atensyon na palagi niyang ibinibigay sa akin. Siya kasi yung tipo ng tao na kahit pagod na sa biyahe galing Maynila, may baon pa ring pasalubong para sa akin. Madalas siyang may dalang donuts, keychain, ballpen at notebook. Mga mumunting bagay na para sa iba ay wala lang. Pero para sa batang tulad ko noon, napakahalaga, lalo na't galing sa kanya. Sobra-sobra ang paghanga ko sa kanya at mas lalong sabik naman ako sa tuwing malalaman ko na pupunta siya sa amin at makakasama ko na naman siya. Palagi kasing miss na miss ko na ang bonding namin na para sa kanya, wala lang dahil anak ang turing niya sa akin. Pero para sa akin na lihim na may gusto sa kanya ay napakalaking bagay. At habang lumilipas ang panahon, unti-unti ko ring nauunawaan na hindi lamang basta ninong ang turing ko sa kanya. Habang unti-unti kong nakikilala ang sarili ko bilang dalaga, mas lalo ko rin siyang nakikitang higit pa bilang ninong ko. Sa totoo lang, ilang taon din ako nagkunwaring wala akong nararamdaman. Ayokong paniwalaan ang sarili kong puso. Palagi ko pang sinasabi sa sarili ko na wala lang yun. Humahanga ka lang kasi matalino siya, mabait at palagi kang inaalagaan. Pero kahit anong rason pa ang sabihin ko, hindi ko mapigilang kiligin sa bawat tingin niya, sa bawat simpleng pag-akbay niya sa akin tuwing may family gatherings kami at naiimbitahan siya. Unti-unti akong nahulog, hindi sa isang estranghero, kundi sa taong dapat ginagalang ko ng higit pa sa ibang lalaki. Nagsimula ako magsuot ng mga presentableng damit tuwing alam kong darating siya. Naging conscious ako sa kanyang itsura, sa amoy ko at sa aking kilos. Hindi ko na rin maitago sa sarili ko ang kasiyahang nadarama ko kapag siya ang aking kasama. Hanggang sa dumating ang isang summer na sa amin siya halos buong buwan na tumira. Doon na nag-iba ang lahat. Araw-araw ko siyang kasama sa hapag, sa sala, minsan sa labas kapag naglalakad kami papunta sa palengke o di kaya sabay kaming manood ng palabas sa TV. Sa kanya ko naramdaman ang klase ng atensyon na hindi ko pa kailanman naramdaman mula sa kahit na sino. Hindi niya ako pinapalampas sa mga tanong kung may nagugustuhan na ba ako at palagi siyang nakikinig kahit sa mga simpleng kwento ko. Palagi niyang ipinapakita na interesado siya at sa mga pagkakataong yun, ramdam kong ako lang ang nasa mundo niya. Mahirap din ang ginagawa kong pagtatago sa nararamdaman ko. At walang kahit sino ang pwede kong pagkwentuhan dahil natatakot ako na i-judge ako ng mga tao sa nararamdaman ko. Sinasarili ko ang lahat, ang saya, ang kaba, ang guilt at ang pagnanais na sana magustuhan niya rin ako. Na sana hindi lang ako ang may lihim na iniingatan, kundi maging siya rin. Dumating ang araw na nagdesisyon siyang bumalik sa Maynila. Ramdam ko ang lungkot sa aking puso pero hindi ko pinahalata. Nang umalis na siya,
Para akong naiwan na walang direksyon. Hindi ko maipaliwanag, pero parang may nawala. At doon ko na tuluyang naamin sa sarili ko na oo, mahal ko siya. At hindi lang basta paghanga, isa iyong pagmamahal na matagal kong pinigilang pangalanan. Simula noon, hindi na ako naging katulad ng ibang dalagang kaedad ko. Habang ang iba ay abala sa prom, sa love letters, sa kung sino ang crush ng barkada, ako naman ay abala sa pagnanais na mag-mature kaagad. Kasi pansin ko na ang mga matured na babae ang tipo ni Ninong Marcos. Anong tingin mo kung sa Maynila ka mag-aral ng kolehiyo, anak? Tingin mo ba kakayanin mo? Tanong ni Papa sa akin. Hindi pa man ako gumagraduate ng senior high. Napag-usapan na namin ni Papa na gusto niyang sa Manila ako mag-aral ng kolehiyo. Wala namang problema ang mga universidad dito sa probinsya. Pero mas gusto ni Papa na doon ako mag-aral. Hindi po ba tayo mahihirapan pa? I mean, alam naman po natin kung gaano kamahal ang cost of living sa Manila. Paano po ang pangbayad ko sa titirhan ko doon? Ang pangbaon ko? Pwede naman po akong maghanap ng part-time job. Sagot ko, gusto ko ring mag-aral sa Manila. Pero kung mahihirapan naman sina Mama at Papa, mas mabuti sigurong dito na lang ako mag-aral sa Cavite. Nakausap ko na ang Ninong Marcos mo, Lily. Pumayag siya na sa kondo ka na muna niya titira habang nag-aaral ka ng kolehiyo. Nangako din siya na tutulong sa mga gastusin mo sa pag-aaral. Sagot ni Papa. Hindi ko maitago ang sayang nararamdaman ko habang nagliligpit ako ng mga gamit ko sa kondo ni Ninong Marcos. Tuwang-tuwa ako at kilig na kilig sa kaisipang makakasama ko siya sa iisang bahay. Sa simula, normal lang naman ang lahat. Pero habang tumatagal, lalong naging mas mahirap itago ang aking damdamin. Lalo na at mas naging malapit kami. At kahit gaano ko papiliting maging abala sa pag-aaral, kahit gaano karaming libro ang aralin ko gabi-gabi, siya pa rin ang laman ng aking isipan. Palihim ako napapangiti sa tuwing dumadaan siya sa aking kwarto, sa tuwing maririnig ko ang boses niya mula sa kusina. At sa gabi bago ko matulog, siya ang huli kong iniisip. Sa eskwelahan, may mga oras na nahihirapan talaga ako sa mga lessons. Ibang-iba pala talaga ang hirap kapag nasa kolehiyo ka na kumpara noong nasa high school pa lamang ako. Mabuti na lang din at palagi talagang to the rescue sa akin si Ninong Marcos. Kapag may mga bagay na hindi ako naiintindihan, madalas na siya ang nagtuturo sa akin. Kapag maganda ang grades ko, palagi niya akong niyayayang kumain sa labas o di kaya gumala-gala. Mga simpleng bagay lang naman para sa kanya. Pero kaligayahan ko na ang lahat ng yun. Ni minsan naman kasi, hindi ko inisip na magiging ganito kami kalapit sa isa't isa. Akala ko noon, sobrang imposible. Pero pwede palang magkatotoo ang mga simpleng pangarap ko noong ako'y bata pa lamang. Isang buwan nang mabilis na lumipas. Mahirap mag-adjust sa bagong environment dito sa Manila. Pero pilit ko namang kinakaya para sa aking mga pangarap. Yun nga lang, napansin ko namang tila nag-iba si Ninong Marcos. Hindi na siya ganoon kadalas umuwi ng maaga. Hindi na rin siya ganoon kaabala sa mga simpleng tanong niya tungkol sa naging araw ko sa eskwelahan. Unti-unting lumamig ang dati naming masayang samahan. Sa una, inisip kong baka pagod lang siya o baka naman may mabigat na problema sa trabaho. Pero isang gabi, habang inaayos ko ang mga libro sa sala, nakita ko ang isang bouquet ng bulaklak na nakasilid sa paper bag. May kasamang card na hindi niya naisipan pang itago. Wala akong karapatang manghimasok sa buhay, pero may biglang kumurot sa aking dibdib. Nasaktan ako sa isiping may minamahal na si Ninong Marcos. Hindi ako nagtangkang magtanong sa aking nakita. At 2 araw pa muna ang lumipas bago ko tuluyang nakita ang babae, si Emily. Maganda siya, sopistikada, elegante, profesional kung manamit, matalino kung makipag-usap, at higit sa lahat, bagay na bagay sila ni Ninong Marcos. Habang pinapanood ko silang dalawa na nagkukwentuhan,
Damang-dama ko ang unti-unting pagwasak ng mundong ilang taon kong pinangarap. Ang lalaking lihim kong minahal, maibang nagpapasaya na sa kanya ngayon. Hindi ako dapat nasasaktan. Hindi rin dapat ako nagsiselos. Dahil wala naman akong halaga sa buhay niya. Pero kahit na anong paliwanag ko sa sarili ko, hindi mahihilom ng kahit na anong rason ang puso kong lumuluha. At sa kauna-unahang beses sa loob ng maraming taon, nalihim kong minamahal si Ninong Marcos. Inisip ko kung paano ko siya makakalimutan. Hindi ko alam kung paano nga ba, pero sinisikap ko talaga na makalimot. Hindi dahil disappointed ako na may minamahal na siya, kundi dahil mali naman talaga ang mahalin siya. Hindi ko alam kung gumaganti ba ako sa kanya o ito lang ang tanging paraang naisip ko para makalimot. Pero ilang buwan lang ang lumipas. Matapos kong malaman na may GF na siya, nagkaroon din ako ng boyfriend. Magkaklase kami. Mabait siya at maalaga. Isa siyang lalaking sa mata ng iba ay perpekto para sa akin. Pero sa tuwing kasama ko siya, hindi ko maitatanggi sa sarili ko na hinahanap-hanap ko sa kanya si Ninong Marcos. Ang boses niyang mahina ako magsalita at ang paraan ng pagtitig niya kapag nakikinig siya sa akin. Para ako nabuhay sa dalawang mundo. Isang mundo kung saan pinipilit kong maging masaya sa piling ng kasalukuyan kong kasama. At isa pang mundong punong-puno ng pangungulila sa taong hindi kailanman naging akin. Habang tumatagal, mas naging mahirap itago ang totoo. Hindi ko sinasadya, pero nahuhuli ko ang sarili kong inaabangan kung darating ba si Ninong sa kondo niya o gaya sa mga nagdaang araw na sa bahay ng GF siya umuwi. Minsan, iniisip ko rin kung masaya ba siya sa piling ng babae niyang yun. Inaalala ko kung naaalala pa ba niya ako sa gitna ng bagong relasyong binubuo siya. Sa bawat simpleng kilos ko, siya ang aking iniisip. Kahit ang boyfriend ko, napapansin na rin ang panlalamig ko, ang kawalan ng atensyon, at ang mga ngiti kong hindi naman umaabot sa mata. Kahit ilang beses kong pilitin ang sarili kong ibaling ang damdamin sa taong nararapat para sa akin, sa taong malaya kong mahalin, bumabalik pa rin ako sa kanya, kay Ninong Marcos. Dumating pa nga ang mga gabing hindi na ako makatulog. Tinatanong ko ang sarili ko kung masama ba akong tao dahil hindi ako marunong lumimot. Tinitimbang ko kung tama bang patuloy kong lokohin ang lalaking nagmamahal sa akin. Habang ang puso ko'y nananatiling bihag ng isang pagmamahal na bawal naman sa akin. Masakit dahil kahit ilang ulit kong pilitin ang sarili kong makontento, hindi ko magawang iwan ng damdaming sa kanya pa rin umiikot. Parang isang awit na paulit-ulit. Kahit gusto ko nang patayin ng tugtog, nanatili ang himig sa aking isip. Sa totoo lang, ako mismo ang hindi na nakakakilala sa sarili ko. Ako na dati masunurin, tahimik, maprinsipyo. Ngayon unti-unti nang kinakain ng damdaming pilit kong nililimot. Araw-araw ako nagsusuot ng maskara. Araw-araw akong ngumingiti sa mga taong nag-aakalang ayos lang ako. Pero sa puso ko, may sigaw na hindi ko maiparating kahit kanino. Mahal ko si Ninong Marcos at mas lalo ko siyang minahal nung ako ay nasaktan. Dahil kahit hindi siya naging sakin, siya pa rin ang tahan ng damdaming hindi ko mapigilan. At iyon ang pinakamasakit sa lahat, ang magmahal ng kahit alam mong hindi ikaw ang pinili. Nasa 2 taon na ako sa kolehiyo nang makayanan na ni na mama at papa na ikuha ko ng dorm malapit sa universidad na aking pinapasukan. Hindi ko itatanggi na sobrang nalungkot talaga ako. Kung noon na nagka-girlfriend siya, naging malayo na siyang abutin para sa akin. Paano pa kaya ngayon na literal na magkakalayo na kaming dalawa? Nakakatuwa talaga kasi imbis na mas isipin ko pa ang boyfriend ko, heto't si Ninong Marcos na naman ang aking inaalala. Mabilis na lumipas sa mga araw. Naging abala ko sa pag-aaral. Suportado naman ako ng boyfriend kong si Lucas na ngayon graduate na sa kolehiyo.
Pilit kong pinagkakasya ang sarili ko sa kung ano man ang mayroon kami ni Lucas at pilit ko na rin talagang kinakalimutan ang nararamdaman ko para kay Ninong Marcos. Noong first year anniversary namin ni Lucas, ibinigay ko sa kanya ang pagkaberhen ko. Wala akong pinagsisihan na binigay ko iyon sa kanya, pero hindi ko rin maitatanggi na parang pakiramdam ko na may kulang pa rin. Hindi lang isang beses na may nangyari sa amin, nagkasunod-sunod pa yun. Nung una, iniisip ko lang na kailangan kong gawin yun bilang girlfriend ni Lucas. Pero sa mga sumunod pa, hinahanap-hanap ko na rin. Pero minsan talaga, kahit anong iwas mo, ibabalik ka pa rin ng tadhana sa direksyong pilit mong tinatalikuran. Sa hindi ko inaasahang araw, isang ordinaryong hapon sa gitna ng maulan na linggo ng Nobyembre, muling nagkrus ang landas namin ni Ninong Marcos. Isang seminar sa Makati ang kailangan kong daluhan bilang bahagi ng internship ko. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa aking pumunta roon ng umaga. Pero naroon siya, hindi bilang tagapakinig, kundi bilang isa sa mga speaker. 2 taon na ang lumipas mula nang huli kaming magkita. Pero sa isang iglap, tila bumalik ang lahat ng alaala na pilit ko nang kinakalimutan. "Kamusta na, Lily?" Nakangiting tanong ni Ninong Marcos. Nagulat ako nang bigla niya akong lapitan. Hindi ko naman maiwasang purihin siya sa aking isipan dahil sa haba ng taon na hindi ko siya nakita, ay natitiyak kong mas lalo siyang gumwapo ngayon. Malaki pa rin ang pangangatawan niya at hindi mo pa rin mapapansin na nagkaedad na siya. "Maayos naman po. Malapit nang gumraduate ng kolehiyo. Kayo po?" Kinakabahang sagot ko. Ang sarap lang sa bunutan ng sarili ko dahil kahit ilang taon na ang lumipas, ganoon pa rin ang nararamdaman ko sa kanya at walang pagbabago. Bigla ko tuloy naisip kung pamilyado na ba siya ngayon. Ayon kasi sa huling balita ko sa kanya, engaged na siya roon sa babaeng ipinakilala niya noon sa akin. Ito, nagmo-move on. Kakahiwalay lang namin ni Emily. Nagalit sa akin. Hindi daw ako marunong magmahal. Sagot ni Ninong Marcos. Kita ko ang lungkot at pagkabigo sa kanyang mga mata. Nagulat ako sa naging rason ng paghihiwalay nilang dalawa at nanghihinayang din talaga ako. Pero hindi ko itatanggi na natuwa talaga ako sa nalamang yun. Hiwalay na sila? Totoo ba? Matapos ang pag-uusap naming dalawang iyon ni Ninong, muli niya akong inimbitahan sa kanyang kondo para tumambay at makapag-usap sa mga panahong hindi kami nagkikitang dalawa. Nagulat pa nga ako kasi may iilang nakatagong relo para sa akin si Ninong Marcos sa kondo niya. May regalo siya sa akin sa mga nagdaang Pasko at birthday ko na hindi ako umuwi sa amin para i-celebrate ang mga yon kasama ang aking mga magulang. Noon kasi, nasanay ako na palagi kami magkakasama tuwing Pasko at birthday ko. Maging si Ninong Marcos, nitong mga nakaraang taon lang talaga ako hindi umuwi. Gusto ko nang makamove on kasi. Nagagalit pa nga ang mga magulang ko noon na hindi ako umuwi sa amin kahit na libre naman ako. Palagi kong idinadahilan na marami akong ginagawa. Naging regular ang pagkikita namin ni Ninong Marcos. Kung hindi ako pumupunta sa kondo niya, sinusundo naman niya ako sa eskwelahan para sabay kaming kumain ng dinner. Ipinakilala ko rin kay Ninong Marcos si Lucas, pero ang Ninong Marcos ko naman walang tiwala sa aking boyfriend. Ang sabi niya, malakas daw ang kutob niya na lulukuhin lang ako ni Lucas. Hindi ko naman siya masagot-sagot na ako pa nga ang nangluloko kay Lucas dahil hanggang ngayon siya pa rin ang mahal ko. Simula noon, naging mas mahirap na ang lahat para sa akin. Hindi ko na matingnan sa mata niya si Lucas. Hiyang-hiya ko't gustuhin ko mang tuluyan ng makipaghiwalay sa kanya. Pero sa tuwing tatangkain ko naman, hindi niya ako pinakakawalan. 3 taon na rin naman daw kasi ang relasyon namin. At maging siya, nangihinayang, lalo na't mahal na mahal niya ako. Gusto kong maging tapat kay Lucas. Gusto kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Pero natatakot ako na baka mag-iba ang tingin niya sa akin. Kaya hinahayaan ko na lang muna siya. Siguro,
Pipilitin ko na lang na maghiwalay na kami kapag pareho na kaming desidido na tapusin na talaga ang relasyon namin. Pero sinubukan ko rin namang ibaling ang atensyon ko sa pag-aaral. Sinubukan ko muling umasa sa kanya kung mahalin si Lucas ng buo. Pero bawat pagkakataong sinusundo ako ni Ninong Marcos, bawat paghawak niya sa braso ko para tulungan akong bumaba ng sasakyan, mas lalo kong nararamdaman na siya at ako ay may hindi pa tapos na istorya. At sa bawat gabing mag-isa ko, tinatanong ko ang sarili ko, masama ba talagang umibig sa taong ipinagbabawal? O mas masama bang ipagkait sa sarili mo ang taong tunay mong minamahal? Hindi ako sigurado kung saan hahantong ang lahat. Ang sigurado lang ako, kahit anong gawin kong pagtanggi, kahit ilang beses ko pang pilitin ang sarili kong kalimutan siya at siya pa rin. Ang ninong kong pinilit kong ituring na ama-amahan. Pero ngayon ay tanging lalaki lang sa buhay ko na may kapangyarihang wasakin o buuin ako. At kung kasalanan mang umibig sa kanya, sana balang araw mapatawad ako ng lahat dahil sa puso kong pagod na sa pagtatanggi, siya lang ang katahimikan. Linggo ng gabi, wala akong pasok at wala ring trabaho si Ninong Marcos. Nagpasya kaming manatili sa kondo niya para magbanding. Nanood ako ng Netflix habang si Ninong Marcos naman nagluluto ng pananghalian namin. Kanina ay katawagan ko pa si Mama at Papa na parehong tuwang-tuwa na magkasama kami ni Ninong Marcos dahil noon pa pala umuungot si Ninong Marcos na namimiss niya na ako. Napapangiti na lang ako habang unti-unti kong napagtatanto na mas close na close pa pala kaming dalawa ngayon kaysa noon. Gusto mo bang uminom? Anyaya ni Ninong Marcos. Nagulat ako sa biglaan niyang pagyayaya na uminom daw kami. Yun naman pala hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakaka-move on sa paghihiwalay nila ni Emily. Minahal naman daw talaga niya si Emily, pero mukhang sadyang hindi sapat ang pagmamahal para manatili ang isang tao sa tabi mo. Sa mga panahong yun, Miss Bebe, habang binabanggit niya sa akin ang mga salitang yun, wala talaga akong maintindihan kasi buong akala ko sapat na ang pagmamahal para mapanatiling buo ang isang relasyon. Mukhang nagkamali lang pala ako. Uminom kami ng uminom ni Ninong habang panay ang kwentuhan namin sa aming buhay pag-ibig. Naikwento ko rin sa kanya ang sitwasyon ng relasyon namin ni Lucas at pinayuhan niya akong tuluyan ng hiwalayan si Lucas at wag na akong maawa sa kanya. Dahil mas lalo ko lang daw masasaktan si Lucas kung patatagalin ko pa. May punto naman siya, kaya kahit na nahihilo na ako sa mga nainom, pinilit ko talagang tawagan siya para makipaghiwalay. Kagaya ng dati, hindi pa rin siya pumayag at mag-usap na lang daw kaming dalawa kapag hindi ako lasing. Sa totoo lang, napapagod na rin talaga ako sa palagi kong pagtatangka na makipaghiwalay sa kanya. Pero palagi naman niya akong hindi pinapayagan. Ikinuwento kong iyon lahat kay Ninong. Maging siya'y nagagalit na rin kay Lucas at nangako pang siya na raw mismo ang makikipag-usap kay Lucas. Nang si Ninong Marcos naman na nagsimulang magkwento tungkol sa pagsasama nila ni Emily, hindi ko naman maiwasang mainggit. Sa mga kwento ni Ninong Marcos, kitang-kita ko kung gaano niya minahal si Emily. Handa pa nga siyang pakasalan ng dating kasintahan. Tinanong ko pa nga si Ninong Marcos kung bakit hindi niya yayain na makipagbalikan sa kanya si Emily. Pero ang malamig na pagtanggi na lang daw nito ang palaging sagot sa kanya. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang mga tanong para tanungin ang mga ganong bagay. Marahil ay umaasa akong sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, may bahid ng pag-aalinlangan. Pero tuwing binabanggit niya si Emily, nararamdaman kong napakalayo ko pa rin. Isa pa rin akong bata sa paningin niya. Isang inosenteng bata na alagain, hindi maaaring mahalin. Kahit hindi niya direktang sinasabi, dama ko ang lungkot sa tinig niya sa tuwing nababanggit ang pangalang iyon ni Emily. Parang siya ang naging sukatan ng lahat ng hindi ko kayang pantayan. Sa tuwing maririnig ko kung paano siya pinatawa, kung paano siya inintindi ni Ninong, nararamdaman ko ang kirot na hindi ko maipaliwanag. Pinipilit kong umiti,
Pilit kong sinasabing kaibigan na lang ang tingin ko kay Ninong. Pero sa loob-loob ko, unti-unti na akong nauubos. Sobra akong nalasing sa inuman naming iyon ni Ninong. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at bigla na lamang akong kumalong sa kanya at mabilis siyang ginawaran ng halik. Nung una, ramdam ko ang pagtutol ni Ninong. Pero kalaunan, nagpaubaya na rin siya at ipinaubaya ko naman sa kanya ang puso't katawan ko. Hanggang sa sumunod na araw, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Pareho kaming tahimik ni Ninong, pero ramdam ko ang biglaan niyang panlalamig. Alam kong malaking kasalanan ang ginawa naming dalawa kagabi, pero hindi ko maiwasang matuwa dahil yun ang matagal ko nang inaasam-asam na mangyari. Ibang-iba ang pakiramdam ko noon na si Lucas ang kasama ko habang ginagawa yun, at ibang-iba rin ngayon na si Ninong Marcos ang kasama ko habang ginagawa ang bagay na yun. Hindi dapat nangyari ang nangyari na yun sa ating dalawa kagabi. Alam mo naman na hindi ito tama. Pareho lang tayong nalasing kagabi at sigurado naman ako na kung nasa tamang pag-iisip tayong dalawa, hindi naman ganoon ang mangyayari. Lily, nakikiusap ako sa iyo. Sana'y walang makaalam sa nangyari sa atin. Matanda na ako't Ninong mo pa. Walang dapat na nangyayari sa atin. Mahabang sabi ni Ninong Marcos. Dahil ba sa inaanak mo ko, kaya hindi pwede? Mahal kita, Ninong Marcos. Mahalaga sa akin ang nangyari sa ating dalawa kagabi dahil matagal na kitang minamahal. Kung para sa iyo walang halaga ang nangyari sa atin kagabi, para sa akin punong-puno ng halaga yun. Maling-mali, Lily. Maling-mali. Sana wag mo na ulit mabanggit ang tungkol dito kahit na kanino. May nobyo ka at dapat sa kanya mo na lang ibuhos ang buong atensyon mo. Kalimutan mo na ako. Para sa kanya, walang halaga ang nangyari sa pagitan naming dalawa kagabi. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo niya sa akin. Ako pa rin ang batang inaanak niya. At imposible pa sa imposible na mahalin rin niya ako. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi ko kayang kalimutan ang nararamdaman ko para sa kanya. Na kahit anong pilit kong ibalik ang sarili ko sa dating ako, hindi na ako kailanman magiging katulad ng dati. Hindi dahil sa isang gabi lang, kundi dahil sa mga taong tiniis ko ang damdaming ayaw niyang kilalanin. Pero hindi ko nasabi. Sa halip, ngumiti lang ako at tumango. Gaya ng palagi kong ginagawa kapag sinasaktan ako ng mga taong mahal ko. Hindi para sa kanila, kundi para hindi nila makita kung gaano ako nauubos sa kaloob-looban ko. Pag-uwi ko ng umagang yun, bit-bit ko ang katahimikan na para bang kasalanang kailangang ikubli. Wala akong pinagsisihan sa nangyari sa amin, pero ramdam ko ang bigat ng kahiyan sa paningin niya. Para sa kanya, isa lang iyong pagkakamaling hindi na dapat maulit. Para sa akin, yun ang tanging gabing naging totoo ako na kahit saglit lang, naramdaman kong gusto niya rin ako kahit ayaw niyang aminin. Kinabukasan, bumalik ako sa normal kong gawi. Pumasok sa klase, tumawa sa mababaw na usapan kasama ng mga kaibigan at tumugon sa mga mensahe ni Lucas na parang wala lang. Pero habang abala ako sa paglalagay ng maskara ng kasinungalingan, unti-unting nabubura ang sarili kong pagkatao at hindi ko na alam kung alin sa mga ginagawa ko ang totoo at alin ang pilit kong isinusubo sa sarili ko para lamang makalimot. Naging mas mapagbigay ako kay Lucas, mas maalaga at mas palaging naroon sa tabi niya. Hindi dahil mas lalo ko siyang minahal, kundi dahil sa pag-asang baka sa paulit-ulit na pag-aakala sa nararamdaman ko, tuluyan na rin itong mawala. Pero sa bawat yakap niya, si Ninong Marcos pa rin ang aking iniisip. Sa bawat date namin, si Ninong Marcos pa rin ang kaharap ko sa imahinasyon. At sa bawat sandaling sinusubukan kong sabayan ang tibok ng puso ni Lucas, isang bahagi ng sarili ko ang lumuluha dahil alam kong niloloko ko siya at higit sa lahat, niloloko ko ang aking sarili. Lumipas sa mga buwan, pero nanatiling sariwa sa akin ang lahat, lalo na ang mga mata ni Ninong Marcos. Ang tingin niyang puno ng pagtatanggi pero may bahid ng sakit. At sa tuwing naaalala ko ang mga sinabi niyang huling salita,
Para akong binubura ng paunti-unti. Parang hindi sapat ang pagkatao ko para mahalin siya. Parang ako lang ang nakadama ng bigat ng gabing yun. Para sa kanya, isa lang iyong pagkakamaling dapat itapon. Para sa akin, yun ang simula ng pagkagising ko sa isang damdaming matagal ko nang itinatago. Tulala lamang ako parati at lunod sa mga iniisip. Hanggang isang araw, natagpuan ko ang sarili ko sa tapat ng kondo niya. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa aking magtungo ron. Galit ba? Pangungulila? O desperasyon lang para marinig ulit ang tinig niya? Pero hindi ko siya pinuntahan para sumbatan o ipilit ang sarili. Gusto ko lang maramdaman kahit sandali na hindi ako nag-iisa sa nararamdaman kong yun. Kahit wala siyang sabihin, kahit hindi niya ako yakapin, basta't makita ko lang siya, sapat na sakin. Pero hindi ko siya inabutan. Ayon sa kapitbahay niya, pansamantala raw itong umalis ng bansa, seminar o training yata para sa scholarship program ng DepEd. Hindi raw sinabi kung kailan babalik. Doon ko unang naramdaman ang tunay na pagkawala niya. At sa gabing yun, habang mag-isa akong umuwi na basang-basa ng ulan at tahimik na nakasandal sa pader ng kwarto ko, doon ko sa wakas inamin sa sarili ko. Oo, ako nga ang nagkamali. Ako ang nagpakalunod sa ilog ng kasalanan. Ako ang umasa. Pero kung iyon ang naging paraan para malaman kong kaya ko palang magmahal ng ganito kalalim, kahit mali, kahit masakit, hindi ko yun ipagkakaila. Dahil sa bawat pagtanggi niya, doon ko lalo siyang minahal. At sa bawat paglimot na sinusubukan ko, lalo ko siyang hinanap. At sa pagitan ng lahat ng mali na iyon, naroon pa rin ako, nanatili sa damdaming hindi kailanman pinanghihinayangan. Lumipas ang halos isang taon bago kami muling nagkita ni Ninong Marcos. Isang taon ng pananahimik. Isang taon na tahimik na paghilom sa sugat ng nakaraan. Hindi ko siya ginulo at hindi rin siya nagparamdam. Ang mga mensahe ko noon ay hindi na nasundan. Tinanggap kong baka iyon na talaga ang huli naming gabing magkasama. Ang gabing sa halip na magsimula, nagmarka ng malinaw na wakas. At ngayon narito siya, sa kasal ng pinsan ko, nakatayo sa kabilang bahagi ng simbahan. May ngiting magalang sa mga labi, pero may lungkot pa ring nananatili sa mga mata niya. Magkaibang mundo na ang kinatatayuan namin, pero naroon pa rin ang alaala ng isang mundong muntik naming pasukin. Isang mundong pinili niyang talikuran kaagad. Hindi kami nag-usap, hindi rin kami naglapit, pero sa muling pagkakasalubong ng aming mga mata, para bang may tahimik na pag-amin sa aming dalawa. Sa pagitan ng lahat ng mga maaaring mangyari, ay mas pinili niya ang kung ano ang tama. At sa unang pagkakataon, hindi ko na siya sinisi, hindi ko na iniyakan ang pagkawala niya, hindi ko na inangkin ang sakit na iniwan niya. Dahil sa tagal ng panahong pinilit kong pinuno ang puwang na iniwan niya, unti-unti kong natuklasan na hindi pala siya ang sagot sa lahat ng kakulangan ko, na ang sarili ko pala mismo ang kailangan kong buuin, hindi upang mahalin niya, kundi upang matutuhang mahalin ang sarili ko ng buong buo. At doon pumasok si Lucas. Tahimik lang siyang nasa tabi ko, walang hinihingi, walang hinihintay na kapalit. Sa mga panahong hindi ko makita ang halaga ko, siya ang paulit-ulit na nagpapaalala sa akin kung gaano ko kasarap magmahal at hindi ko kaagad napansin. Pero ang pag-ibig pala, hindi kailangang masakit para maramdaman. Hindi kailangang lihim, hindi kailangang itinatago sa gabi. Minsan ang pag-ibig ay isang simpleng kamay na nakahawak sa iyo habang gumuguho ang mundo mo. At hindi bumibitaw kahit kailan. Mahal ko si Lucas. Ngayon ay buong tapang ko nang masasabi yun. Hindi bilang kapalit ni Ninong Marcos, hindi bilang panakipbutas, kundi dahil pinili ko siyang mahalin sa paraang pinili ring iwan ni Ninong Marcos ang hindi niya dapat sinimulan. Sa huling sulyap ko kay Ninong, isang payapang ngiti ang ibinigay ko, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Isang hudyat na tapos na akong maghintay, magtago at umasa. Ang kwento naming dalawa ay isang lihim na hindi kailanman pwedeng isigaw
at isang pagmamahal na hindi kailanman humingi ng pahintulot na payagan. Pero sa dulo, yun din ang pag-ibig na nagturo sa akin ng pinakamasakit pero pinakamahalagang aral na hindi lahat ng nararamdaman kailangang sundin, na hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban, at minsan ang tunay na pagtatapos hindi ang pagkakatuluyan kundi ang kapatawaran para sa kanya at para sa sarili ko. Ngayon masaya na ako, hindi dahil nakuha ko ang gusto ko, kundi dahil natutunan kong palayain ang hindi kailanman naging akin. At sa piling ni Lucas, natagpuan ko na hindi sa lahat ng oras perpekto ang pag-ibig, at ang perpektong pag-ibig hindi kailanman nagdulot ng pagdududa kundi katiyakan. Hindi lihim kundi hayag, hindi kasalanan kundi biyaya, at iyon ang pinakamasayang wakas na maaaring ibigay ng isang pusong minsang naligaw, ang makahanap ng tahanan sa taong hindi kailanman umalis kahit kailan.